It's not unusual na nangyayari. Tama. Na nakakasuhan ang isang law-abiding driver. Kahit malinaw na malinaw, lalo pa sa panahon ngayon na may CCTV na. Correct. Na you can just simply review and immediately makikita mo na law-abiding, walang kasalanan yung motorista. But even then, talagang kailangan po silang i-detain. In this case, 2 araw, magpapiyansa pa yan, di ba? Because nga, ano ba ngayon ang pangkaraniwan? Na let us talk about how the law stands now. Ano po ba ang mga probisyon ng ating revised penal code taken together with the civil code on road mishaps, particularly itong Article 2185? Kung bakit ganun po ang interpretasyon ng ating mga law enforcement officials, Congressman? Ang Article 2185 po attaches the presumption na may liability po yung driver if at the time of the incident sana he was violating several ilang traffic rules or regulations. But yun nga, minsan mali yung interpretation ng ating mga law enforcers kasi automatically they file a case against the driver based on the result. Kung may namatay ba or may nasugatan. But not the reason po kung bakit natamaan yung either pedestrian ba or another driver. So mali po yung interpretation nila sa Article 2185. Immediately, nilalagyan nila ng presumption na liable yung driver just because of the result po. Oo. So let's just emphasize that, bigyan diin lamang natin ito na wala naman po ang sinasabi ng Article 2185 ng Civil Code on Vehicular Mishap. Tagalugin na lang natin, maliban na lang kung may patunay o ebidensya na nasalungat dito, pinapalagay, may assumption na yung nagmamaneho ang naging pabaya kung merong nagkaroon po ng aksidente at ay may nilabag itong batas trapiko. So, mahalaga yung phrase na if at the time of the mishap, he was violating a traffic regulation. Mahalaga po yun, ano? That's the most, yun po ang pinaka-importante na portion doon sa provision ng law na yun. Na kung at the time of the incident, he was violating po several traffic rules or regulations. But yun nga, that's why pinail po namin itong bill na to, because to correct that misinterpretation sa law na yan. Kasi ang ginagawa nila is automatic na yung presumption kasi namatay or may na-injure as a result of the incident. But hindi na po nila tinitingnan kung ano po yung reasons or causes ng incidente po. Now, Congressman, dito ho sa mga inihain po ninyo na mga panukala, tatawaging Philippine Responsible Driving and Accountability Act, paano ho nito mas mapapalakas yung implementasyon ho ng ating mga road safety laws? Well, of course, meron na ho tayong mga existing ngayon. Kailangan lang ho natin ng ilang mga revisions. Kasi ho, ang problema naman talaga sa ating bansa is the implementation. Hindi po ba? Marami tayong mga batas, marami ho tayong mga magagandang panukalang batas. Ang problema, pagka naging batas na, o kaya ay batas na, yung implementasyon. Magkakaroon ho ba tayo ng mga agencies na talagang tututok sa pag-monitor dito? And at the same time, papaano ho ang magiging implementation nito? Sino ho ang mga mangunguna? Sino ho ang mga ngasiwa, sino ho ang kumbaga observer natin sa mga batas po na ito? Sa proposed bill na to, wala namang changes kung sino po ang mag-i-implement at sino mag-i-enforce. Pero kinilaro lang natin ano yung mga instances kung kailan mag-attach yung presumptions para hindi na po may balik yung situation nung sa Skyway na siya na nga yung nag-follow ng traffic rules and regulations, tama yung speed niya, he was in the right lane, yet siya pa yung automatically kinasuhan. Ito po yung nag-trigger talaga na ma-revisit natin itong provision ng law na to. By the way, itong may version na po na final dati pa in the 18th Congress by former Congressman Frederick Siao. Minodify ko lang konti at change lang natin ang certain provisions para po ma-refile ko on the 19th Congress. Ang gusto natin i-correct is kung law-abiding ka at you followed naman yung lahat ng traffic rules and regulations, hindi dapat automatic yung presumption na ikaw yung may kasalanan just because ang resulta ay may namatay or may na-injure. So, yun nga na you pointed it out na hindi naman ito ang kauna-unahan na panukalang batas na inihain.
there were previous attempts already. Ano po ang dahilan kung bakit hindi po ito umusad at naisa batas? Minsan po kasi may mga priorities po na minsan nauuna sa Kongreso or sa Senado. Kaya hindi napupush to law ang bills na to. But I'm hoping na this time po, just because, not simply because of that incident sa Skyway, but it's palagi pong nangyayari to no? Na kawawa naman yung driver na following all the traffic rules and regulations at siya pa yung inaakusahan na responsible for the incident. No? So I'm hoping na sana susuportahan ito ng mga members ng Congress na maging batas na para makorek po yung injustices na nangyayari sa mga driver naman na sumusunod sa mga batas trapiko. Congressman, alam niyo ho kasi yung atin hong mga kababayan, karamihan, hindi ho maalam sa batas. Hindi ho nila alam na meron ng existing na mga ganitong batas at meron ho ngayon mga sinusulong na batas, particularly patungkol po dito sa pagiging responsableng pagmamaneho. Paano ho kaya makatutulong itong mga isinusulong na mga batas ninyo na ito para mas mabigyan natin ng kaalaman, ma-educate ho natin, mabigyan natin ng dagdag na impormasyon yung atin hong mga kababayan? Because kung sakali man hong makalusot na ho itong panukalang ito at maisa batas po ito, ang problema ho kasi yung ating mga kababayan, hindi sila aware na may mga ganitong changes na. Kung sakasakali man, namasangkot sila, kagaya ng insidente nangyari dito sa Skyway na ito, paano ho nila malalaman yung kanilang mga karapatan kung sakasakali man ma-involve sila sa ganito mga insidente? Meron ho ba tayong mga government agencies who will help them be informed about it, mag-educate sa kanila o mag-o-orient sa kanila? Just like for example, si MMDA, ganyan, may mga orientation din pong sinasagawa. That's a very good point, no, na dapat para maintindihan din ng mga kababayan natin. May provision po ako nilagay dito sa proposed bill na to na it should be printed also in the dialects and in Filipino para mas maintindihan po ng mga taong bayan. And at the same time, we will also include po yung re-education po and retooling or reskilling po ng ating mga traffic enforcers or traffic investigators po para naman na updated sila na to correct yung misapplication po ng Article 2185 of the Civil Code. Kasi sayang po, ang dami pong nadamay na drivers po na who are following the rules naman. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.